Attorney Tamulet. Yes. Ang topic natin ngayon, marami nagtatanong sa akin ito. Ito talaga seryoso, ang dami nagtatanong sa akin ito. Okay, ang hirap na iniisa-isa ko pa sagutin. Okay? So ito na, ginawan ko na ng vlog. Although talaga naka-line up sa akin to, malayo pa dapat, pero inuna ko na kasi ang dami nagtatanong eh. Ito para sa kaalaman ng pangmasa. Okay, pangmasa, pangmamamayan. Makinig ka mabuti. Yung mga basic, yung mga other related questions, idadamay ko na rin. So, tutukan mo, makinig ka mabuti para hindi ka na tanong ng tanong. Unahin natin yung sinasabing 511. Ang ibig sabihin ng 511, tindahan yan or store na mas maliit sa 7-Eleven. Ibig sabihin yan, Section 5 at saka Section 11. Section yun, yung 511. Parang shortcut na lang. Anong kaso niyan? 511, o yun. Ibig sabihin nun, ang kaso niyan, Section 5 tsaka Section 11 ng Ng anong batas? Ng anti-drugs law. O, ibig sabihin, droga. Related sa drugs yung kaso niyan. Pag narinig nyo na, anong kaso ng ng tatay mo? Anong kaso ng kapatid mo, ng asawa mo? Attorney, ang kaso po niya, nakalagay po 511 o, di ba? Laging ganyan. Diyan lang tayo. Wag na tayo, hindi na ako lalabas diyan kasi mahaba yung RA 9165. Hindi ko na-discuss yan. I-discuss ko lang ito yung mga common words, terms na naririnig natin lagi. Hindi na natin pahihirapan. Bibasicin na lang natin, ha? Section 5. Ano yung Section 5, attorney? Ano yung 5? Ibig sabihin yan, pagtutulak. Okay, sa RA 9165, Section 5, ayan binayolate mo yan kasi nahuli ka na nagtutulak, nagtitinda. Okay, nagtitinda ka. Ng attorney? Ng cheese curls. Ng illegal na droga. Okay, kaya nga violation ng anti-drugs law di ba? So, Section 5, ayan pagtitinda o pagtutulak ng illegal drugs. Okay. Ano naman yung Section 11? Section 11, may nahuli sa'yo. In your illegal possession. Nakuha sa yung iba tinatago sa brief, yung iba yung sa mga garter ng brief, sa bulsa. Kaya yung mga pulis pag tumitestigo sila sa korte, tatanungin ng piskal, saan mo nakita? Saan mo nakuha yan? In the left front pocket, in the right side o rear pocket, mga ganyan. Specific sila. Sinasabi nila kung saan nila nakuha yung ganyan, yung sachet, 2 sachet, 3, ganyan. So, malinaw Klaro. Section 5, yung pagtutulak. Section 11, yan yung possession. May nakuha sa'yo. Okay? Malinaw tayo dyan. Paano ba nangyayari yung mga ganyan? Saan nanggagaling yung mga ganyan, mga kaso ng 511 na yan? Di ba sabi ko kanina ang mga tumitestigo, pulis? Kasi di ba naririnig nyo siguro, buy-bust operation. Di ba naririnig nyo na buy-bust? Sa mga balita, lagi nyo naririnig yan, buy-bust. Mga nahuhuli, mga na-buy-bust, ganyan. Ibig sabihin nun, yung pulis, yung posture buyer, merong isang operatiba na magpapanggap na bibili. Ngayon, ikaw naman, yung nagtutulak, di ba? Magbebenta siya, di niya alam, pulis pala yun. Ganun ang ginagawa ng mga operatiba pagka nagba-bypass operation. Okay? So, may magpo-posture buyer. Yun na, pag nabilihan ka na, huliin ka na, arestuin ka na. Di na ako magiging detalyado dyan. Basta pag hinuli ka na, syempre kakapkapan. May nakita sa kanya. Kaya ang laging nagiging kaso, 511. Yan na yan. Para nagkaroon na kayo ng general knowledge, general understanding. Ano ba yan? Saan nanggagaling yung 511 na yan? Yun, yung mga nababaybast. Kasi, yung pulis ako, binentahan mo ko, Section 5. Tapos, nung inaresto kita, pagkapkap ko sa'yo, meron ako nakuha sa bulsa mo, sa garter mo. Yun na, 11. Kaya 511, yan malinaw yan Siguro naman, naipaliwanag ko ng napakalinaw na. Ngayon, baka dadagsain ako ng mga tanong, Attorney, ito yung mga dating tanong na sa akin. Attorney, hindi po mabait po yung anak ko. Ang sabi, meron daw nakuha sa bulsa niya. Wala naman talagang nakuha, yung mga ganyan-ganyan. Attorney, inaresto po yung asawa ko, yung pinsan ko, ganyan-ganyan. Doon sa sa Maynila. Doon po siya kinuha ng mga pulis, nandun po siya sa Quezon City, ganyan-ganyan. At depensa nyo na po yun. Okay? Depensa nyo na po yun. Huwag nyo na pong itanong sa akin kasi hindi naman po ako yung out na po ako dyan. Yung mga sinasabi ninyo, depensa na po ninyo yan, nung akusado. Naiintindihan ko po yung mga hinahin ninyo, pero wala po tayong magagawa. Kung yan po ang sa tingin ninyo nangyari, kasi wala rin naman po kayo dun Most of the time, yung mga nagtatanong sa akin, hindi naman talaga nila alam kung ano nangyari kasi wala sila dun. Hindi naman talaga ninyo nakita. Tatanungin nyo ako, lalo lang ako, wala ako dun. Anong ginagawa ko dun?
Nasa depensa nyo na po yan. O yan, sinasagot ko na yung mga magtatanong sa akin kasi yan yung madadalas sa tanong. Okay, next important question. O, eto. Attorney, bailable ba ang 511? O yan, napakadaming tanong sa akin. Bailable ba, attorney, yung 511? Pwede ba kami magpiyansa? O, eto na ulit, ulitin ko. Hindi. Ayan dire-diretso ko na kayo. Hindi po kayo makakapagpiyansa dyan. Non-bailable po yan. Ang pag 511. Bakit? Okay. Ang 11, bailable siya. Okay, yung pag may possession lang, yung may nahulihan ka lang na meron kang droga sa bulsa, diba, sa damit mo, tinago mo, ganyan-ganyan, bailable siya. Okay? Kaya lang, dahil, dalawa 511 Ang section 5, no bail yan. Itong sinasabi ko, base to sa ko talaga, personal experience ko. Okay, talagang andyan po ako, sinasabi ko naman po lagi, talagang ang trabaho ko po, nasa litigation po ako, talagang trial lawyer po ako. So, pag nasa korte ako, talagang, tsaka matyaga ako nanonood ako ng mga senior, mga veteranong abogado. Kaya napapanood ko yung mga nangyayari talaga. Naririnig ko, nakikinig ako sa mga usapan ng mga judge, sa mga abogado. Experience ko, pagka 5, talagang laging no bail recommended. So, pag 511, kahit bailable yung 11, wala, yung 5, hindi ka makakabili. Di ba? Sabihin natin, magpapiyansa ka pa ba sa section 11? Hindi rin naman makakalabas dahil yung section 5 non-bailable din. Useless, di ba? So, yan na, sinasagot ko na yung tanong. Ang 511, wala kang piyansa dyan. Kasi kahit nakalagay doon, makikita nyo minsan sa information Section 11, bail recommended. May nakalagay na bail recommended. And pagdating doon sa section 5, no bail recommended. Hindi ka rin makakalabas kahit mag-bail ka doon sa section 11 kasi may section 5 ka Okay? Malinaw tayo dyan Tapos, eto pa. Halimbawa, ang kaso mo, section 11 lang. Let's say, hindi na 511. Section 11 lang, possession lang. Pero, paglagpas sa 5 grams. Ayan paglagpas sa 5 grams ang droga na nakuha sa'yo. No bail. 5 lang pababa. Pero kung 5.01, wala na. Hindi ka na makakaano. No bail ka na yan. Kahit 11 lang yan. Di ba sinabi ko kanina, pag 11, bailable. Pero pag yung nasa possession na nakuha sa inyo ng mga pulis, lampas sa 5, no bail. Kaya si Snow White, no bail siya. Kasi di ba, Snow White and the 7 grams. So, attorney, pag halimbawa, 511 ang kaso mo, wala na talagang pag-asang makapag-bail talaga. Actually, ganito, ang ginagawa ng mga accused, nagfa-file sila ng petition for bail. Na-explain ko na yan dun sa sa vlog ko na bail. Di ba? Siguro naman, napanood nyo na yan. Dapat lang, napanood nyo na yan. So, ginagawa ng mga accused, dahil no bail recommended, ang ginagawa nila, magpe-petition for bail. Okay, para pag nag-grant yun, ito, kunwari, nag-file ng petition for bail, dun sa section 5, nag-grant. Ayan okay nag-grant. So, di ibig sabihin, pwede ka nang magpiyansa. Magre-ready ka na ngayon ng pampiyansa mo sa dalawang kaso. Yung section 11 at saka sa section 5. Pwede ka na magpiyansa. Kaya dalawa yun. Dalawang piyansa yun. Ang tanong, ito, the biggest question. Attorney, magkano ang piyansa pagka drug-related cases? Okay, eto na, sasagutin ko na. Walang eksakto. Okay, walang eksakto, depende sa korte. Pero ito ang pinakasisigurado ko, yung lagi kong nakikita, lagi kong experience sa korte. Hindi bababa ng 100. 100,000. Lagi yan pag sa section 11. Madalas yan. Hindi ako nakakita ng 50,000, 70, 90. Ako in my personal experience ewan ko sa inyo. Basta't ako, sa experience ko, nakikita ko laging pag section 11, laging 100,000 going up pataas. Tapos halimbawa, yung sinasabi ko kanina, nag-grant ng petition for bail. Pinayagan pinayagan ng korte, sige, magpiyansa ka sa sa section 5. Ganon din, laging pinakamababa na nakita ko. Ayan, 100,000. So ibig sabihin, attorney, 200,000, at least 200,000. Ayan dinediretso na kita. So halimbawa, ang kaso nung kamag-anak mo, 511. May piyansa siya, let's say, kunyari lang, 100,000, section 11. Nag-petition for bail. Nag-grant. Mag-ready ka pa ng another 100. Malamang sa malamang yan, 100 din yan. Yan, alam nyo na kung magkano.
Kasi maraming nagtatanong sa kanya, attorney, magkano po piyansa ng ganyan? Magkano po bail ng ganyan? O, yan na. Sinasabi ko na. Walang eksakto, pero minimum 100,000. Attorney, ang mahal naman. Ba't naman ganun? O, doon ka sa barangay magreklamo. Attorney, pwede bang magpa-reduce bail? O, di ba? Napanood niyo yung vlog ko sa reduce bail? Ang personal experience ko sa ganitong mga kaso, hindi pinayagan. Okay, hindi pwede mong pa-reduce bail. Kasi, nag-ano ka na petition for bail ka na capital offense di ba? So yung sa sarili kong yung personal experience ko, file kami ng motion to reduce bail, hindi pinayagan. Okay? Kailangan mo bayad ng buo. Ito naman tayo dun sa isa pang mahalaga. Plea bargain. Okay? Attorney, paano ba mag-plea bargain? Simple lang. Pasisimplihin natin. Pag sinabi natin plea bargain, nagbabargain yung accused na magpi-plea siya sa mas mababang kaso, sa mas mababang kasalanan. Kaya plea bargain. Ang mangyayari, aamin ka sa mas mababa. So, ito yung personal kong experience. Mga nakikita ko sa korte. Pag 511, okay, yung na-experience ko, pinapaamin siya sa, instead na 511, doon lang siya sa possession ng paraphernalia. Instead na possession ng drug, di ba, 11, possession ng droga. Aamin na lang siya sa possession na lang nung paraphernalias. Hindi ko na hindi ko na i-detalye kung ano yung mga paraphernalia na yan. Basta yun, doon na lang. Okay, doon aamin siya sa mas mababa. Attorney, hindi ba pwedeng yung aamin na lang sa kunwari, yung mga pamboboso na lang. Hindi pwede doon, okay? Doon lang relate, dapat doon lang related lang doon sa sa batas na yun, sa anti-drugs law, RA 9165. Okay, yan ang plea bargain. Attorney, para saan yung yan, plea bargain na yan? Maraming purpose yan. Kasi unang-una, pagka yung mga akusado, umamin na sila sa mas mababa, so pabibigyan sila ng korte, sige, amin ka na lang sa mas mababa. Sisentensya na kagad sila. Guilty ka na kagad, convicted ka na. Pero sa mas mababa. Ano ang tulong nun? Di syempre, tapos kagad yung kaso. Makakatipid yung korte, yung husgado, ng oras, ng effort, sa pagtatrial niya, di ba? Kasi, most of the time, ang kawawa dyan, yung, lagi yung fiscal tsaka yung PAW. Magkakaroon ako ng separate na vlog dyan about sa fiscal tsaka sa PAW. Pero ito, laging kawawa dyan madalas. Yung mga fiscal kasi sila yung trial sila, pipresenta nila yung mga pulis. Tapos yung kadalasan, yung mga PAW ang hawak niyan. Kasi yung mga akusado na yan, yung mga nauhuli sa mga kaso-kaso ng mga droga, iilan lang naman dyan na nakakuha ng mga, yung mga private lawyer sa amin. Hindi naman nila talaga na-afford. So, ang kadalasan dyan, hahawak niyan, yung mga PAW. So, tambak sila sa trabaho. Pati yung korte, tambak din sa trabaho. Kasi instead ng, na siya, tapos na yung kaso, di ba? Kung hindi magpi-plea bargain, tuloy ang kaso, magta-trial pa. Ubus ang oras, ubus ang, ang powers, ang effort. Yun. Kaya, dahil sa plea bargain na yan, pag umamin na yung accused, di, tapos na yung kaso. Sisintensya na siya, mas mababang kaso, di ba? At saka, ang benefit din nun, nabibigyan ng chance yung mga akusado, yung mga may kaso drugs na makapagbago, di ba? May correct nila yung sarili nila, yung mga pagkakamali nila. Yon ang niyan, yun ang effect niyan, ha? Kasi minsan ganito kaysa ilalaban pa ng accused, di ba? Hindi ako mali yung hindi naman talaga ako nagda-drugs hindi naman talaga ako nagbenta Ilalaban ko, attorney. Ang problema diyan ganito, pag na-convict ka, RA 9165 pag yung mga 511 na yan, life sentence yan So, kadalasan yan 12 to 20 years. Saglit lang yun. Hindi biro yun. Di ba? Kaysa patagalin pa nila kasi magta-trial di ba? Matigas ka, sige, trial tayo. Paano kung may ebidensya talaga sa kanya? Kung umamin na lang siya sa mas mababa, ito experience ko. Ganito, attorney, gano'n naman katagal? Ilang taon ang sinisintensya ni judge pagka yung nag-plea bargain na lang kami? Ayan, madalas tanong sa akin yan. Ito na, karugtong. Pag umamin ka ng mas mababa, yung mga na-experience ko, yung mga nakikita ko, 6 months to 1 year lang. Okay? 6 months to 1 year lang. Kaya ang nangyayari, pag sila nag-plea bargain na, kailan ba ginagawa yan? During arraignment, during arraignment. Kasi di ba magpi-plea ka na ng guilty, not guilty? Ang mangyayari, sa arraignment, magpi-plea ka na ng guilty, pero pag-uusapan nila judge yun, tsaka naman nila piskal, ng mga abogado. Your Honor, mag-plea bargain na lang po kami, ganyan. Yung client ko, mag-plea bargain, gano'n yung mga abogado ng mga akusado. Sige, babasahan siya, aamin siya, guilty.
Opo, inaamin ko na po. Pero, mas mababang kaso. Ganun yun. So, dun sa arraignment, ginagawa yun. Madalas na nangyayari, pagka pag nag-plea bargain na sila, di ba, sisintensyahan sila. O sige, sintensyahan kita, ha? Umayos ka na sa susunod, ha? Gaganon ni judge. 6 months. Pagkasabi sa kanya 6 months, most likely, makakalabas na siya. O kahit 1 year, 1 year, pak! Pagka sintensya ni judge na 1 year, aasikasuhin na lang yung mga papel niya, titignan na lang kung ano pa siya, kung drug dependent pa siya, may mga ganun-ganun pa yan, may mga psycho, mga exam pa yan. Pag nag-okay siya doon, laya na siya. Bakit? Bakit attorney? Bakit makakalaya na? Kasi, minsan, nakakulong na sila ng ganun katagal eh. Minsan nakakulong na. Yung kliyente ko dati, 2 taon na nakakulong. Bago pa lang nag-arraignment. Tagal lang nakakulong. Yan mga totohanan niya. Kaya, mahirap ang nakukulong, lalo na pag sa drugs. Lalo na ngayon, pandemic. Nakulong ka na ng 1 taon, 2 taon. Tapos nung nag-plea bargain ka, sinintensyahan ka na ng 6 months, 1 taon. Na-serve mo na, nakulong ka na eh. Ganun yan ha. Para sa kaalaman ninyo lahat, kasama yon sa service mo ng sentence mo, yung time na dinala ka sa kulungan nung nakulong ka. So kung nakulong ka ng January 1, 2020, at nag-hearing ka ng January 3, 2021, at sinintensyahan ka ni judge, nag-plea bargain ka, sinintensyahan ka ni judge, sige, sintensyahan kita ng 1 taon dyan. Malamang sa malamang, makakalaya ka na. Kung wala kang ibang kaso. Kasi na-serve mo na 1 taon eh. Okay? Ayan, at least naiintindihan ninyo, nagkakaroon kayo ng knowledge sa plea bargain. Alright? Huling-huling mga discussion na lang. Attorney, automatic ba yan na pwedeng mag-plea bargain pagka may kaso ng sa drugs? Ang ibang pinapayagan yan, pwede pa talaga mag-plea bargain? Nako po. Base sa karanasan ko, sa experience ko, hindi po siya automatic. Ayan na. Okay, Bakit, attorney? Di ba nagkukwento ka, nag-plea bargain? Opo, pero meron akong mga na-experience sa iba't ibang korte na merong mga judge na hindi pumapayag. Ayaw nila. Okay, so kasi discretion ni judge yan eh. Kung papayag siyang mag-plea bargain yan eh. Di ba? Kung papayagan kanya mag-plea bargain eh. May mga nakita akong judge na ayaw nila. Mag-trial tayo o mag-trial. Kung ma-acquit ka o ma-convict ka, tinutuloy ni judge. May mga iba, hindi ko na maalala kung saan, at kahit naman naalala ko, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo. Ito pa. Okay, sample. Meron ako nung nakita na dahil yung gramo is more than 5. Okay? Ayan, more than 5. Di ba sinabi ko kanina, no bail pagka yung more than 5. Ito naman na experience ko, nung mag-a-apply na siya ng plea bargain, tinignan yung information, ilang gramo ba to? Nung nakita na marami kasi. Basta, lagpas ng 5. Ayun, hindi pinayagan. Hindi pinayagan mag-plea bargain. Ayan, isa na yan. At least, dagdag kaalaman sa inyo. Share ko lang yung experience ko. Meron isang nangyari noon sa hearing namin na ang dami namin. Isang korte kami noon, wala pang pandemic noon. So, siksikan kami sa korte, ang dami naming abogado, ang dami ring akusado, mga nakadilaw, yung mga detainee, mga naka-yellow sila. Dami namin. Iba't ibang abogado, kanya-kanyang kliyente doon. So, nandun din ako, kasama ako, nandun din yung kliyente ko. Si Piskal at saka yung Pau, kinakausap namin na si Judge. Informal lang yung usapan parang kwentuhan na, Judge, baka pwedeng payagan nyo na yung nakikiusap kami. Na, Judge, payagan nyo na mag-plea bargain. Yun pala, yung judge na yun, talagang kahit na anong mangyari, ayaw niyang pumayag ng plea bargain. Kaya nung time na yun, parang hindi ko alam kung paano nagsimula yung usapan Judge, payagan nyo na kami, Judge, plea bargain natin. Yung kliyente ko, nasa likod ko, Tony, plea bargain mo na ako. Ayoko na, hindi ko na kaya sa kulungan. Yun, nag-ano siya. Gusto na, aamin na siya. Okay lang, makonvict na siya, basta makalabas na siya. Kasi ang hirap daw ng buhay niya sa kulungan. Hirap na raw siya. So, yan experience ko yan Sinasabi mismo ng kliyente ko, ayoko na, Tony. Ayoko na bumalik dun. Plea bargain na ako. Yun. Tapos lahat kami, Judge. Sige na, Judge. Tapos yung mga staff, Judge, yung kay Judge sa branch nagpi-plea bargain na sila, pumapayag na sila. Really? Sige. Recess muna tayo. Tapos parang nag-usap-usap sila yung Piskal, tsaka si Judge, tsaka yung Pau. Tapos pagbalik, yun, grinant na yung mga isa-isa. Ang tagal, inabot kami ng mga, umaga yung hearing namin, 3:00 na kami ng hapon natapos. Kasi ang dami namin nagpa-recess si Judge. Recess muna, break time muna. Ayun nangyari, isa-isa kami. Order lahat, pinayagan mag-plea bargain. So, ibig sabihin, kinukwento ko lang sa inyo na discretion ni judge kung papayagan niya yung plea bargain. Ayon sa experience ko, hindi ko alam kung
may nakita kayo na talagang pihilin nyo na, hindi, required si judge. O, sabihin nyo yan doon sa mga judge na, na ayaw. Ang haba na yata ng vlog natin. O yan, naintindihan nyo na. 5-11, okay? At saka, plea bargain. So, I hope meron po kayong natutunan na, and payo ko lang talaga, wala akong magdudulot yung droga na yan. Iwasan yan. Pag may mga kaibigan kayo na ganyan ng mga trip, layuan nyo na. Ha? Hindi nyo sila kailangan. Okay? God bless po, mag-ingat. Ciao!